Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na claim it and it will be yours. Pero merong question mark. Kaya claim it and it will be yours. Patanong di ba? Na ang literal na translation niyan sa Tagalog, angkinin mo ito at magiging iyo. So, ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang New King James Version. Di ba na kung babanggitin? Itong mga katagang ito mga kapatid, sa panahon natin ngayon, laganap yan. Hindi ko lang alam kung may nakikita kayo ng mga kaibigan ninyo na umi-amen yan sa claim it and it will be yours. Dito sa social media. At hindi lang sa social media, madalas natin madinig. Nung bata pa ako mga kapatid, nadidinig ko na yung mga prinsipyo niyan. Maraming tao ang ginagamit ito sa pag-aasam kasi na ang kanilang pinapangarap na kayamanan, promosyon, o anuman tagumpay at iba pang mga kahilingan. Pwede rin yung pagpapagaling sa may sakit, gano'n. So, ginagamit nila yan, actual na kini-claim nila dahil sa paniniwala na magiging kanila kung ano man yung kahilingan nila. Katulad mga kapatid ng mga larawang post na ito na nakuha natin sa Facebook na kung saan na-share pa ng ilang mga kakilala natin. Katulad po ng mga larawang ito na nakita natin sa Facebook. Mga post ito mga kapatid. Sabi dito, unexpected financial blessing is coming for you today. Claim it. So, ang hindi inaasahang pinansyal na pagpapala ay darating sa iyo sa araw nito. Angkinin mo yan. Claim it. Meron mga nagsasagot dyan na nagko-comment na amen, amen. Huwag mo na kayo mag-amen mga kapatid. Mamaya na kayo mag-amen kung okay nga. At sabi pa rito, your new car is coming this year. Claim it. O yung bago mong kotse, darating yung taon. Angkinin mo. Claim it. Diba? Amen. No? Ito, malapit mo nang masimulang maipatayo ang sariling bahay mo. Claim mo na yan. O, claim mo na yan. Total, may mga hollow blocks ka na rin. Ito pa mga kapatid, ramdam kong malapit na magkabahay yung taong nagbabasa nito. Claim it. Binabasa nyo? Claim it. Magkakabahay kayo. Pero wag muna. Ito, hindi lang sa Kristyanismo, maging sa Buddhism. Meron yan, no? Kaya ako nasabi sa Buddhism, o kaya mga Hinduism. May mga Buddha di ba? Sabi, unang mag-test ng buwan, yayaman ka kapag pinakinggan mo ito dahil ang swerte ay lalapit sa iyo. Claim it. Ito pa, Buddhism mo hindi. Yayaman ka na at wala nang makakapigil dito. Claim it. At ito, Buddhism dito. Halata Buddha, no? Kung gipit ka at kailangan ng pera, patugtugin mo lang ito at may darating na malaking biyaya at pera para sa iyo. Claim it. At ito, mukhang Hinduismo, Buddhism. Yayaman ka na ngayong 2025. Type, claim it. O mga kapatid, huwag kayo magta-type ng claim it yan. Sapagkat dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay makikita po natin. Kaya natin nilagay ng question mark yan. Na ng pagtatanong natin, gaano katotoo yan? Alam nyo kasi isa sa mga nagpauso sa grupo ng mga Kristiyano nung claim it and it will be yours, ay yung katuruan niyan na pinalaganap ng mga nagtuturo ng prosperity gospel. Di ba? Mga nagsasabing mga born again din sila, mga Christian din, biblical din, gumagamit ng Biblia, mga pastor din na nangunguna sa kanila. Ngunit nagtuturo ng aral ng isang Kristiyano daw ay hindi daw dapat naghihirap sa kanyang pinansyal na pangangailangan. Marami hong nagtuturo niyan, mga kapatid. Madalas nating madinig yan sa mga preacher na anak ka ng Diyos, bakit ka naghihirap? Bakit may sakit ka? Pati pagkakasakit, ha? Anak ka ng Diyos na hari at nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Hindi ka dapat nagigipit dahil ang yaman-yaman ng tatay mo. Ang yaman-yaman ng Diyos. O pag-aralan po natin ito mga kapatid, no? Minsan sa sariling karanasan may nagsabi, no?
May nagsabi ng na isang tao sa kanyang kapwa na yung isa kasi, yung isa ay merong karamdaman sa puso sang-ayon sa mga findings ng laboratory. So naikwento niya yun doon sa mahilig sa Claim It. Kaya sabi sabi sa kanya nung mahilig sa Claim It, eh, "Wag mong sabihin 'yan na may sakit ka sa puso. I-claim mo na wala na 'yan, na magaling ka na." Eh, alam niyo mga kapatid, eh, papaano mong hindi sasabihin na may sakit ka sa puso, eh, lumilitaw sa mga laboratorio at sang-ayon sa mga kabjo na doktor, eh, meron kang sakit sa puso. Alam niyo marami nadisgrasya sa ganyan, eh. Kaki-claim, iniwan ang pag-inom ng gamot, yun inatake ng stroke. So, nakita niyo mga kapatid 'no, pag-aralan natin ito bago tayo mag-claim. At dapat ba tayo mag-claim? Tinututulan natin ang claim it and it will be yours. Hindi ko mo inangkin mo, eh, magiging iyo na. Hindi naman hindi naman komo, gusto mo, eh, magiging iyo na. At walang turo ang Biblia na manampalataya ka lang. Manampalataya ka lang, gano'n lang ka-plain, eh, mapapasayo 'yan. Eh, dapat tinitingnan natin yung mga konteksto ng mga talata. Ngayon katulad nito mga kapatid 'no, tingnan po natin dito. Maaaring maganda ang pagtingin mo sa isang plano mo halimbawa sa buhay, hindi naman kasi kasalanan, hindi naman masama magplano sa future natin, pero hindi naman komo maganda 'yan, eh, magiging kalooban ng Diyos 'yan. Hindi komo gusto mo na maganda, wala namang kasalanan, eh, gusto na rin ng Diyos para sa iyo 'yan. Ang Diyos ang higit na nakababatid kung ano yung para sa iyo, hindi mo pa puwedeng i-claim 'yan na para bagang nakokompromiso pa sa iyo ang Diyos, para bagang naiipit pa ang Diyos dahil kini-claim mo. Tingnan niyo, mali ang prinsipyo ng claim it and it will be yours dahil hindi lahat ng ninanais natin, eh, nais din ng Diyos o kalooban din ng Diyos. Maaaring maganda nga 'yan, wala kang nilalabag na salita ng Diyos tungkol sa plano mo sa buhay. Pero 'wag mong i-claim 'yan, wala kang mababasa sa Bibliang ganyan. Katulad halimbawa dito sa Santiago 4:13 hanggang 15, tungkol ito sa mga plano natin sa future, mga magagandang plano natin para sa kinabukasan. Ang sabi ni Santiago, "Halika kayo ngayon, kayo nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. At kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita." Masama ba 'yan? Hindi naman po masama 'yan, eh. Kung ikaw ay magpaplano, sasabihin mo pupunta ka sa isang bayan, magbi-business ka ro'n, mangangalakal ka, o kaya sasabihin mo mag-a-abroad ka, magtatrabaho ka ro'n, 1 taon ako ro'n tapos magkakaroon ako ng kita, profit. Hindi po masama 'yun, pero merong panawagan na sa atin dito si Santiago, na huwag nating kakalimutan yung sumunod na verse. "Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho." Marupok lang ang buhay natin mga kapatid. Kaya huwag kang pakasiguro i-claim mo na bukas aabutan mo pa 'yan. Baka bukas, baka maya-maya na patay ka na, eh. Hindi mo masabi ang buhay. Dahil tayo mga kapatid ay isang singaw. Sandaling panahon lang tayo lilitaw. Pagkatapos nun maglalaho tayo. Singaw mga kapatid, isang maliwanag na example ng singaw yung steam. Vapor 'yan mga kapatid, hindi usok 'yan. Kahit ba usok, eh, pero vapor 'yan. 'Di ba mukhang usok, 'pag kumulo ang sinaing, umuusok 'di ba? Pero hindi usok 'yon, hindi smoke, vapor 'yon. Konting sandali lang nawawala na. Gano'n karupok ang buhay natin. Kaya dahil diyan, ano sabi ni Santiago sa sumunod na talata? "Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito." Oh, 'yun. Nakita niyo mga kapatid 'no, nakasalalay lahat 'yun sa kalooban ng Diyos. Kahit i-claim mo ng i-claim 'yan, eh, kung ang gusto ng Diyos mamatay ka bukas, makakaporma man tayo. Hindi tayo makakaporma ro'n mga kapatid. Kaya sabi rito, dapat daw nating sabihin kung loloobin ng Panginoon. Hindi lang sasabihin 'yan, dapat isapuso natin 'yan.
Sa ating pagpaplano, isipin natin, itong plano kong ito maganda, pero matutupad ito kapag niloob ng Panginoon. Kung buhay pa ako at ipagkakalob sa akin ng Diyos yan, matutupad yan. Hindi yung, Lord, kiniklaim ko ang ganda-ganda ng plano ko para sa akin. Nakakita niya, no? Kaya ang dapat natin sabihin, mga kapatid, isipin ito, kung kalooban ng Diyos, ibibigay niya sa akin ang pinakamainam. So, yun po, mga kapatid. Kaya nasabi natin, mali ang prinsipyo ng claim it and it will be yours. Dahil hindi lahat ng ating ninanais ay nais din ng Diyos o kalooban ng Diyos. So, yun po ang unang bahagi, mga kapatid, ng ating dahilang punto kung bakit natin nasabi na mali ang prinsipyo ng claim it and it will be yours. At ang ikalawang dahilang punto natin sa ating aralin, kaya natin nasabing mali, nasasabihin natin i-claim it, mapapasa atin na agad yun. Dahil hindi tayo dapat magnasa ng pagyaman sa mga material na bagay. Alam niyo, yung mga pinost natin kanina, o hindi ako nag-post, yung mga kinuha natin post ng mga pictures sa Facebook po galing yan. No? Lahat yun may kaugnayan sa mga material na bagay. Sa pera, di ba? Sa kayamanan. Alam niyo mga kapatid, ang katanungan pa nga ng iba, nabasa ko, na naniniwala doon sa claim it and it will be yours. Eto ang tanong. Parang merong paghamon ng tanong. Sino bang tao ang ayaw yumaman? Lahat naman ay gustong yumaman. Totoo ba yun, mga kapatid? Totoo ba na ang lahat ng tao ay gustong yumaman? Lahat ba ng tao ay nagnanais na yumaman? Ikaw, kapatid, gusto mo bang yumaman? Bago ka sumagot ng oo, at maaaring iniisip mo nga yan, pakinggan mo muna ito. Alam niyo mga kapatid, ayaw natin maghirap. Sino ba tao ang gusto maghirap? Wala. Pero alam niyo ba mga kapatid, may mga tao talaga na hindi nila gusto, hindi nila kahilingan na yumaman sila. Lalo na ang mga taong nakababatid ng malalim ng mga aral ng Diyos. Yung mga malalalim sa pananampalataya, wala sa kanilang bokabularyo ang kagustuhan na yumaman. Kaya ang tanong ko nga muli, ikaw ba kapatid ay gusto mong yumaman? Eto, bago mo pagtibahin yan sa sarili mo na gusto mong yumaman, ay tingnan po natin ito mga kapatid. Etong sa talata sa Kawikaan 30 verse 8 hanggang 9. Ito'y panalangin ng isang lingkod ng Diyos na Agar ang pangalan. Wala masyadong nabanggit kung sino si Agar. No? Pero Agar yan, pag tingnan natin ang context, na naisulat yan dito sa Kawikaan. Tingnan nyo. Kawikaan dito sa dalawang sunod na talata. Panalangin to, tingnan nyo nga. Oh. Panalangin niya sa Diyos, huwag akong hayaang maging sinungaling. Hindi yan, kinukuha natin. Eto, yung sumunod. Huwag mo akong payamanin o pahirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Nakita niya mga kapatid. Gusto niya bang yumaman? Ayaw niya eh. Paano natin nasabing ayaw? Yun nga ang prayer niya eh. Huwag mo akong payamanin. Ano ibig sabihin nun? Ayaw niyang yumaman. Ayaw niya ring maghirap, mga kapatid. Di ba? Ang gusto niya, meron lang siyang sapat na pagkain. Okay na sa kanya. Mabuhay na siya na maayos nun. Katulad yan nung sinasabi ni Pablo na mamaya idadaanan po natin. So, eto, gusto niya ba? Hindi. Kaya mali yung lahat ba ng lahat daw ng tao gustong yumaman? Hindi. Eto nga, ayaw niyang yumaman eh. Ang panalangin pa nga niya sa Diyos huwag mo akong payamanin. Isipin nga ninyo. Ano ba ang dahilan niya? At sumunod na talata.
Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Kaya pala ayaw niya maghirap eh. Baka mag-ipit siya, maitulak niya sa pagnanakaw. Malalapastangan ng pangalan ng Diyos. At kaya ayaw niyang yumaman dahil pag mayaman na siya, baka makalimutan niya ang Diyos. O, di ba mga kapatid, maraming mayayaman. At yung iba, hindi pa mayayaman, nakakalimutan na ang Panginoon. Dahil sa paghahangad na yumaman ay nawawala na ng panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Makita niyo mga kapatid, no? Kaya mali ang salita na lahat tayo gusto nating yumaman. Kaya mga kapatid, gusto niyo bang yumaman? Nais niyo bang yumaman? Dapat ang sagot niyo, hindi. Pero hindi rin natin nais na maghirap, di ba? O ito pa mga kapatid, sa unang Timoteo 6:6 hanggang 10. Ito, sunod-sunod na mga talata. Tandaan ninyo mga kapatid, kumbaga sa ano ba tawag doon? Yung disclaimer. Hindi natin sinasabi rito na masama ang mga mayayaman at masama ang maging mayaman. Kung pinagkalooban ka ng Diyos na maging mayaman ka, may mga isinilang na mayaman, at mayaman ng mga magulang, marami ring mga Kristiyano na yumaman na dating mahirap dahil nagsikap sa buhay, pero hindi nila ninais na yumaman. Ipinagkaloob lang sa kanila ng Panginoon ang pagyaman. Sapagkat may mga pinagkakalooban ang Diyos ng pagyaman. Yan ang katotohanan, pero hindi lahat mga kapatid. Dahil sa Biblia mga kapatid, yung mga sinaunang kasaysayan ng Biblia, si Abraham mayaman, di ba? Yung si Haring Solomon mayaman, si Jose na napunta sa Egypt yumaman. Maraming mayaman at sa Biblia yung sinulatan ni Pablo na si Pilimon, mayaman din yan. At nakalimutan ko yung pangalan, mga kapatid, na Jose yun eh. Jose, nakalimutan ko yung bansag. Yung libingan niya, mayaman siya, no? Yung libingan niya, ipinahiram niya. Doon inilibing ang ating Panginoon Kristo na mamatay. Alagad ng Panginoon niya na mayaman. Mayaman talaga. So, hindi masama na maging mayaman. Kung mayaman ka, abay, maraming salamat, Panginoon. Dahil pinagkalooban mo na maging mayaman ako. Kung mahirap ka, huwag ka malungkot, kaibigan. Pero bawalan tamad, ha? Hindi natin tinataguyod dito, mga kapatid, ang katamaran. Yung wala ng pagsisikap sa buhay. Ang idinidiin natin dito, mga kapatid, ay yung pagnanais natin, yung kagustuhan natin na yumaman. Huwag niyong gustuhin, huwag niyong naisin ang pagyaman. Pabayaan yung dumating lang yan. Tingnan niyo mga kapatid sa hanay ng mga talata ni Apostol Pablo rito sa 1 Timoteo 6:6 hanggang 10. Ang sabi niya, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Ano ba yung kabanalan? Godliness. Ano yung kasiyahan? Contentment. Yun ang importante. Yung dalawang bagay na yan. Meron kang kabanalan, ibig sabihin makadiyos ka. At meron kang pagiging kontento. Meron kang tinatawag na kasiyahan. Tuloy po natin. Bakit ba nasabi ni Pablo yan? Ito ang dahilan sapagkat nagsimula ang salita o ang talata sa salitang sapagkat. Sabi sa 1 Timoteo 6:7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Yun ang dahilan eh. Kung bakit nasabi ni Pablo, balikan natin yung verse 6, yung kabanalan na may kasiyahan, malaking pakinabang yan. Bakit? Kasi nung isinilang tayo sa mundong ito, mga kapatid, hindi lang masaya mga magulang natin, kundi ay wala sa ating sinilang na may hawak ng kutsara. Lahat tayo hubad ng isinilang. Yan yung pinapakita ng talata. Wala tayong dala nung isinilang tayo. Anak ka man na mayaman o mahirap, lahat tayo pare-pare walang damit nung isinilang. At pag namatay tayo, yung mga damit natin, iiwanan natin.
Kasamang mabubulok yung gara ng Amerikana o barong o gown na isusuot sa atin sa libing, sa loob ng o sa burol, sa loob ng ating magiging mga ataon. Kasama yan sa mabubulok doon sa loob ng nicho. Yung kaluluwa natin, ihiwalay sa katawan at pupunta na sa destinasyon natin. Hindi natin dala kahit singkong bulag, mga kapatid, sa kabilang buhay. Paalala yan, mga kapatid, na dapat ang bigyan natin ng importansya, yung sinabi rito kanina, kabanalan na may kasiyahan. Pagiging makadiyos, patibayin mo yung pananampalataya mo dahil yun yung kabanalan, mamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, yun ang kabanalan. At makontento ka kung ano meron ka. Pero hindi naman ibig sabihin maging tamad ka. Inuulit-ulit ko palagi baka mamaya magtamad-tamaran na lang tayo dahil sabihin natin, walang kwenta yung mga material na bagay. Hindi ganon. Kaya yung importante, nag-aaral tayo palagi ng salita ng Diyos. Itinuturo ng salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, ang ayaw gumawa ay huwag din naman kumain. Hindi may kailangan magtrabaho tayo. Kung meron tayong kapasidad na magtrabaho tayo. Kailangan gampanan natin ang ating mga responsibilidad. Pero, mga kapatid, mag-focus tayo sa kabanalan at sa pagiging kontento. Tingnan pa natin. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiya na tayo sa mga ito. Parang yung panalangin kanina sa kawikaan, di ba? Na ayaw niyang yumaman, ayaw niya rin maghirap. Ang kahilingan niya, meron siyang sapat na pagkain. Dito naman masiya na raw tayo, sabi ni Pablo. Makontento na raw tayo. Meron kang kinakain, meron kang isinusuot na damit, pasalamat ka na sa Diyos yan. Dapat makontento tayo. So yun, mga kapatid. Tingnan nyo, yung susunod na talata ay merong kaugnayan sa mga ipinapangarap na maraming tao at pinagkakaabalahan dahil sa gustong-gusto nilang yumaman. Dito po sa unang Timoteo rin, continuation lang. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6:9. Ngunit ang mga nagnanais yumaman, diyan muna tayo mga kapatid. Pag-aralan natin ito ng parerala by parerala. So dito mga kapatid, tinutukoy ni Apostol Pablo sa pareralang yan, ang mga nagnanais yumaman. Ibig sabihin, yung mga gustong yumaman. Yung mga naghahangad na yumaman. Natatandaan ninyo ang sinasabi ng iba na sino ba ang ayaw yumaman? Lahat naman ay gustong yumaman. Napatunayan natin na mali yun. Sapagkat doon sa kawikaan na nabasa natin kanina na hindi naman lahat gustong yumaman. Pero lahat tayo ayaw natin maghirap, syempre. Pero hindi namang kapag ikaw ay nagsisikap sa buhay, ibig sabihin nun, gusto mo nang yumaman. Hindi po lahat. Yung mga nakakaalam ng salita ng Diyos, hindi nila gustong yumaman. Tinatanggal nila sa kanilang desire na yumaman. Kasi ang sabi nito, no, kung titingnan natin sa iba't ibang version, ilang mga version ng Biblia, itong nagnanais yumaman at desire to be rich. Sa Revised Tagalog Popular Version ng pagkakasulat ay nagnanasang yumaman. At sa Contemporary English Version, people who want to be rich. At sa New International Version, people who want to get rich. Yun po mga kapatid, no? Yun ang tungkol yan dyan. Alam niyo mga kapatid, hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng salapi o pera, kundi yung pagnanais, yung kagustuhan na yumaman. Dito ay may ugnay natin ito sa sinasabi ng Panginoon Kristo. Babalikan natin yan, no? Yung 1 Timoteo 6:6. Dito muna tayo, singit natin sinabi ng Panginoon Kristo. Wala makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ng isa ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya mga kapatid, suriin natin yung ating kagustuhan. Yung puso natin, yung buhay natin. Baka naman sa pagnanais o kagustuhan nating yumaman, ay mapabayaan natin ang tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan nyo, no? Sabi nito, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi natin pwedeng pagsabayin yan. Ano ba ang priority natin talaga sa buhay? Ang hanap buhay para makapag-ipon ng kayamanan? Okay, maghanap buhay. Dapat na maghanap buhay.
Pero yun ba ang purpose mo para yumaman ka? O ang pagyamanin natin ang ating buhay espiritual? Paunlarin natin ang ating pananampalataya at ang ating mga paglilingkod sa Diyos. Hindi kasi natin pwedeng pagsabayin, papaunlarin natin ang kayamanan natin, tapos papaunlarin pa rin natin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi natin may pagsasabayan. Kaya, sabi nga rito, ngunit ang mga nagnanais yumaman, bakit ba natin inugnay sinabi ng Panginoon Jesucristo dito? Kasi ito, negative to Kapag nais mong yumaman, talagang gusto mong yumaman, kapatid, ikaw, baka gusto mong yumaman, pag-isipan mo mabuti. Ang sabi rito ay nahuhulog sa tukso. Nahuhulog sa tukso daw yung mga nagnanais yumaman. Ngayon, sasabihin mo na, hindi ako mahuhulog sa tukso. Yun ang sabi mo lang yan. Kasi malinaw ang sabi ng Biblia, ay nahuhulog sa tukso. Tapos sasabihin mong hindi ka mahuhulog sa tukso? Huwag na nating subukan yan, mga kapatid. Kundi, malinaw naman ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nahuhulog sa tukso, mga nagnanais yumaman. Ano pa? At nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsa ng pagnanasa. Yan ang pupuntahan natin. Mabibitag tayo sa maraming hangal at nakapipinsa ng pagnanasa. Hangal dahil walang kabuluhan. Yan tayo mauuwi. At nakakapinsala sapagkat makasasamayan sa ating sarili, sa moralidad, maging sa kalusugan natin, at lalo na sa ating kaluluwa. Alam niyo, pag sinabing pagnanasa, kabilang nandyan yung hangarin na, yung paghahangad na may kaugnayan sa pagpapakitang tao o pagiging papapakita tao. Gusto niya makita ng mga kapitbahay niya, ng mga kaibigan niya, kakilala na siya'y umasenso na sa buhay. Maaaring pumasok at sa ganyan. Yan ang sabi ng Biblia. Ngayon sasabihin natin, hindi ako mahuhulog, hindi ako mabibitag, hindi ako matatrap, bitag trap no? Muli, sa babala ng Panginoon Jesucristo, dito sa Marcos 8:36, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Yung salitang buhay dyan, tingnan nyo, soul, kaluluwa. So, kahit yumaman tayo, kung mapapahamak naman ang ating buhay o yung ating kaluluwa, walang silbi yan. Walang mapapakinabangan. So, yun mga kapatid, mag-iingat tayo sapagkat pwede tayo mabitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa kung tayo nagnanais yumaman. Ano ba sabi ni Apostol Pablo? Mapanganib to. Sapagkat ang sabi na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Mapanganib, di ba? Yung paghahangad ng kayamanan, nagdadala ng espiritual na pagkawasak at maaaring humantong sa tiyak na kapahamakan yan. Sa halip na magdulot ng tunay na kasiyahan ng iniisip ng tao, kung yayaman siya, magiging maligaya siya, abay baligtad po ang mangyayari mga kapatid kung nasa atin ang desire na yumaman, sa halip na masiyahan tayo, yung pagnanasas ng kayamanan mga kapatid ay maaaring magdala ng kasiraan sa buhay. Physically and spiritually. Yung susunod na punto rito, ito, i-observe nyo mabuti ito mga kapatid. Yung susunod na punto rito, yung susunod na talata mga kapatid. Kumbaga sa sa isang tanong, kung may tatanong natin, Pablo, bakit mo ba nasabi yan? Verse 9. Bakit mo ba nasabi na ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at pagkapahamak? Bakit, Pablo? Ito sagot ni Pablo, sapagkat, di ba? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Isipin nga ninyo mga kapatid, no? Dito, atras tayo ulit. Dito sa verse 9, sabi, ngunit ang mga nagnanais yumaman, tagubilin dyan, sa mga nagnanais yumaman. Tapos bigla ipinasok sa susunod. Ito ang dahilan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa makatuwid mga kapatid, yung pagnanais yumaman ay katumbas yan na iniibig mo ang salapi. At ang warning dito mga kapatid ng pag-ibig sa salapi, ugat yan ng lahat ng uri ng kasamaan. Pag-ibig sa salapi, pinag-uusapan dito, hindi yung salapi lang. Yung pera lang, mga kapatid,
Okay lang 'yan na magkapera ka, pero yung ibigin mo ang salapi, 'yan ang masama. Mahuhulog o ugat 'yan ng lahat ng uri ng kasamaan. Para kang ano, nagpapasok ng ahas sa bahay mo na kapag ikaw ay nagnanais yumaman, parang gano'n. Parang ipapahamak mo ang iyong sarili. Ugat ng lahat ng uri ng kasamaan 'no, yung pag-ibig sa salapi. Nagbubunga kasi yan ng iba't ibang mga kasalanan 'pag umiibig tayo sa salapi. Halimbawa, nandiyan, lilitaw yung pandaraya, yumaman ka lang. Manlilin lang ka ng tao, mang-i-scam ka, pagnanakaw, panunuhol, at maging pagpatay. At, maaaring maligaw ka rin ng iba't ibang mga sa pamamagitan ng iba't ibang mga pagnanasa. Na sabi dito na ang ilang nagnasa nito, ito daw nangyari sa iba, ay napalayo sa pananampalataya. Anong ibig sabihin niyan mga kapatid? Yung pagnanais nating yumaman, na tayo umiibig sa salapi, ay nagiging hadlang yan sa tunay na pananampalataya sa Diyos. Kasi napalayo ka sa pananampalataya. At hindi lang yan mga kapatid. At tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Tinusok ang kanilang sarili. Ginamit ito para ilarawan na parang sinasaksak mo ang iyong sarili. Isipin mo nga yan. Yung paghahangad ng pera, pag-ibig sa salapi, nagdadala ng matinding paghihirap yan. Pagsisisi at sakit ng kalooban. Maraming kalungkutan. Ang pag-ibig sa salapi ay hindi garantiya ng kasiyahan, kundi garantiya pa yan ng maraming kalungkutan. No? So, wala dyan ang kaligayahan natin. Ang mayayaman na walang Diyos ay madalas makaranas ng pagkabalisa at kawalan ng kasiyahan. Kaya mga kapatid, ang talatang ito ay babala laban sa pag-ibig sa salapi. Yung pagnanais, yung kagustuhan na yumaman ay maaari magdulot ng pagkakasala, pagtalikod sa pananampalataya. Tanggalin na natin yung salitang maaari. No? Talagang magdudulot sa iyo yan. Pag yan ay hinangad mo. Pag yan ang ninais mo. So yun po mga kapatid. No? Sa halip na umasa tayo sa kayamanan, dapat magtiwala tayo sa Diyos. At gamitin ang mga material na blessing natin sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. So yun po mga kapatid, no? Hindi tayo dapat magnasa ng pagyaman sa mga material na bagay. So, maaaring may nagtanong kasi, no? Paano ako mahirap ka? Gusto mong umasenso sa buhay na ito para guminhawa naman ang buhay mo, makatulong ka sa pamilya mo. Alam niyo mga kapatid, dapat nakikita natin yung pagkakaiba ng pagsisikap at nung pagnanais natin na yumaman. Sapagkat pwede tayong magsikap nang hindi natin ninanasa ang yumaman. Ang unang Timoteo 6:9 hanggang 10, yung huling dalawang talatang binasa natin, katumbas ng pag-ibig sa salapi, yung sa verse 9. Sa verse 10, sa verse 10 mga kapatid, sabi pag-ibig sa salapi, di ba? Yung sa verse 9, kapag ikaw ay umibig sa salapi, o kapag ikaw ay nagnasang yumaman, ibig sabihin nun, umiibig ka sa salapi. Oo, magsikap tayo at dapat lang. Magsikap tayo sa pag-aaral at sa negosyo natin, paghahanap buhay. Kung pwede natin gawin yan nang wala ang desire ng pagyaman. Gawin lang natin kung anong tungkulin natin. Maging honest tayo, magtrabaho tayo na maayos. Habang nagtatrabaho tayo, hindi natin hindi natin kinalilimutan ang ating mga tungkulin, ang ating pagsamba sa Diyos. Ano man ang magiging resulta ng pagsusumikap natin, na wala yung desire ng pagyaman. Tanggalin natin yung desire, yung kagustuhan ng pagyaman. Ano man ang maging resulta niya, maaaring mabigo ka o magtagumpay, lahat yan ay kaloob ng Diyos. Kaya magsumikap tayo na wala ang desire ng pagyaman. Pwede yun mga kapatid. At yun ang itinuturo sa atin. Magtrabaho ka, mag-aral ka mabuti, magsumikap ka sa buhay, pero wala yung desire ng pagyaman. Patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon Diyos kung ano yung ipagkakalob siya sa atin,
makontento tayo, magpasalamat tayo habang tayo'y nagsisimikap sa buhay na ito. Kaya yun mga kapatid. Ngayon, yung susunod na punto natin, yung dahilang punto natin sa ating aralin, na mali ang prinsipyo ng claim it and it will be yours, ay dahil ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala at hindi pag-aangkin. Hindi claim it. Magtiwala ka. Trust. Trust in the Lord. Ano man ang mangyari sa buhay mo, mabigo ka man o magtagumpay. Katulad nito mga kapatid, no? Itong isang magandang halimbawa na kukunin natin. Ang kwento rito sa Daniel Kapitulo 3. Sa aklat ni Propeta Daniel to. Dito mga kapatid sa kasaysayan, noong panahon ng Israel, na sila'y dinalang bihag sa Babylonia. Itong si Haring Nabukadnezar, hari ng Babylonia, ay nagpagawa ng malaking gintong rebulto at naglabas ng kautusan na ang lahat ng mga mamamayan na nasa sakupan ng Babylonia, kapag nadinig nila ang mga tunog ng mga panugtog ng mga iba't ibang mga musical instruments, pag nadinig nila yon, kailangan lahat ay luluhod at sasamba sa malaking rebulto. Sino mang hindi magpatira pa at sumamba sa rebultong yan, kapag tumunog yung mga musical instruments, ay parorosahan ng iahagi sila rito. Ano ba yan? Malaking pugon ng nagniningas na apoy. Etong tatlong kaibigan ni Daniel, mga kapatid, hindi sila sumunod. So nahuli sila na aresto at dinala ngayon sa harapan ng hari. Ito yung mga pangyayari. Tingnan nyo. Sa Daniel 3:15. Sabi ng hari, iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Revised Tagalog Popular Version yan. Tuloy natin. So, yun ang tanong ng hari. Sumagot yung tatlong kaibigan ni Daniel. Sinabi nina Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nabukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kiniklaim ba nila yan? Hindi naman nila sinasabi, o sige, gawin mo hari kung anong gusto mo. Pero kiniklaim namin na ililigtas kami. Hindi niya kiniklaim. Kundi nandun ang kanilang pagtitiwala na ililigtas sila ng Diyos. Doon sa naglalagablab na apoy. Pagtitiwala yan, hindi claim. Iba yung claim eh. Sumobra ka na sa pagtitiwala nun para inuutusan mo na. Inuobliga mo na ang Diyos eh. Hindi yun. Magtiwala. Nagtiwala sila sa Diyos. Pero, ito ang twist, mga kapatid. Ito yung twist sa mga pangyayaring ito. Naniniwala din sila. Alam nyo ba na naniniwala din sila na maaring hindi naman maging kalooban ng Diyos o kagustuhan ng Diyos na sila'y maligtas doon sa apoy? Naniniwala sila sa ganun. Tanggap nila na nandun ang posibilidad na pwede rin silang mamatay doon. Ano katunayan? Sumunod na talata. Ito dapat doon natin makita. Sa pagbabasa ng kwentong ito, hindi tayo dapat matapos doon kanina sa verse 17 lang. Dapat tinutuloy natin ito eh. Kung hindi man niya kami iligtas, nakita niyo, no? So meron silang paniniwala na possible na hindi sila iligtas ng Diyos, pero ang kanilang paninindigan ay nandun. Kung hindi man kami, o kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Nakita niyo, no, mga kapatid, no, kahit hindi sila iligtas daw ng Diyos, mula doon sa pugon, anda sila magtiwala sa Kanya. Dahil hindi sila sasamba doon sa mga Diyos-Diyosan na sinasabi rito. Kung ano man ang maging kalooban ng Diyos,
handa silang tanggapin yun. Mabuhay man sila o mamatay. So walang claim, di ba? Pero nandun yung pagtitiwala na ililigtas. Pero never na kinlaim nila yun. Meron pa nga twist eh. Na kung hindi ka may iligtas, di ba? So nakita niya, no? Kaya hindi totoo na claim it and it will be yours. Ang tamang aral ng Biblia. Ang tamang pananampalataya at aral ng Biblia ay hindi pag-aangkin ng gusto natin, kundi pagtitiwala sa Diyos anuman ng kanyang kagustuhan. So yun po mga kapatid. So dahil ang tunay na pananampalataya ay ang pagtitiwala at hindi pag-aangkin. Yung pananampalataya ang kailangan dyan. Talagang lubos tayong nagtitiwala. Kaya nasabi natin, mali ang prinsipyo ng claim it and it will be yours, mga kapatid. Kaya huwag kayong mag-amen dyan na sasabihin we claim, amen. Walang claim. Wala yan sa Biblia, mga kapatid. Walang taong nanalangin sa Diyos sa Biblia na sinabi niya, "Oh God, I claim," o we claim. We claim na gagaling ako. We claim na magtatagumpay ako. We claim na tutugunin mo. Anong claim? Tigil natin yan, mga kapatid. Sapagkat ang kailangan natin ang pagpapakababa sa harap ng Diyos at na tayo magpasakop kung ano man ang kanyang maging kalooban sa buhay natin. Pero pwede tayo mag-request. Katulad ng Panginoon Kristo, mga kapatid, na nasa halaman ng Getsemani, di ba? Nag-request ang Panginoon Kristo. Ama banal, naway malagpasan ko itong paghihirap na ito. Pero hindi ayon sa kalooban ko, kundi ayon sa kalooban mo. Ano naging kalooban ng Ama? Malagpasan, oo, nalagpasan, pero nabugbog muna siya. Nabugbog hanggang sa mamatay sa krus. So, yun naging kalooban ng Ama. Ang panalangin ng Panginoon na malagpasan niya. Nalagpasan niya, nagtagumpay siya. At para naman sa ating aral at mensahe, mga kapatid, tungkol dito sa ating napag-aralan, ay ito yung sa ating pagtatapos. Pagbulayan po natin itong talinghaga na inilahad ng Panginoon Kristo na tugman-tugma sa ating paksa. Ang talinghaga ng mayamang mangmang. Patawagin ito sa English, the parable of the rich fool. Ito mga kapatid, basahin po natin. Puro pera-pera pinag-uusapan, di ba? Sa gusto mag-claim. Kaya, tingnan natin. Sabi ng Panginoon sa Lucas 12:16, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Mayaman na siya, namunga pa ng sagana ang kanyang lupain. Masaganang ani, di ba? 12:17, inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga ani. Parang maganda yung problema niya. Yung problema niya kung saan niya ilalagay yung kanyang mga ani. Ibig sabihin, sobra-sobra sa bodega niya yung mga ani niya. Kaya nagdesisyon siya. Sumunod na talata. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ko na mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. So yun ang plano niya, mag-expand siya ng bodega, ng warehouse niya, ng kamalig. Kamalig, imbaka ng mga pagkain yan sa bukirin. No? Sumunod na talata, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. O yan ang naging attitude ng mayaman. Mangmang yan mga kapatid, may kamangmangan. Sapagkat yan, hindi natin nakita na siya magpapasalamat sa Diyos, tutulong siya sa mga dukha. No? Ibabahagi niya sa iba yung kanyang mga kayamanan para makatulong sa iba. So, hindi niya naging layunin niyo. Kaya sabi sa kanya ng Diyos, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na hinihanda mo? Tinawag siya ng Diyos na full, hangal. Sa gabing ito, kukunin ang buhay mo, ang kaluluwa mo. Kaya ang tanong, kanino mapupunta yung mga pinaghirapan mo?
Parang ano, eh, 'no, mga kapatid, 'no, okey na sana ang retirement niya, eh. Kaya lang hindi niya naisip ang Diyos sa kanyang retirement, 'di ba? Kaya ano sabi ng Panginoon tungkol diyan? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Kapag nagtitipon ka ng kayamanan, ng treasure mo para sa iyong sarili, ganyan ang mangyayari sa iyo, kapatid. Kaya yung kayamanan natin, mga kapatid, hindi yung dito sa lupa. Ang dapat na tinitipon natin yung kayamanan sa langit niya. Kaya sabi ng Panginoon, magtipon kayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Ngayon, mga kapatid, yung talinghagang ito, babala laban sa paghahangad ng kayamanan, sapagkat ito ay maaaring magdala sa tao ng maraming mga masasamang pagnanasa at kapahamakan. Katulad nitong taong ito sa talinghaga. Hindi masama magkaroon ng kayamanan. Tandaan niyo yan. Ngunit kapag ito ang naging pangunahing layunin ng isang tao, ano pat napapabayaan mo ang iyong pagiging Kristiyano, ay maaring malihis ka mula sa tamang landas at humantong ka sa pagkawasak ng iyong buhay at kaluluwa. Alam niyo, mga kapatid, bago sabihin ni Jesus itong talinghagang ito, 12:16 yan hanggang 21. Bago dumating diyan, 16, 15 muna siyempre. Sa verse 15, bago niya inilahad ang talinghagang yan, ito para sa ating huling talata, ay sinabi ng Panginoon. Sinabi niya sa kanila, sabi ni Kristo, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Mag-ingat daw tayo. Magbantay daw tayo. Ibig sabihin, pag-isipan natin mabuti yan. Maging maingat tayo. Gwardyahan natin ang ating paligid, ang ating sarili. Laban sa lahat ng kasakiman. Yan ang una niyang sinabi bago niya inilahad yung talinghaga ng mangmang na mayaman, eh. So may kaugnayan yan doon, di ba? Nauwi sa kasakiman. Sarili lang niya inintindi niya, hindi siya naglingkod sa Diyos. Naging abala lang siya sa pag-iimbak para sa kanyang retirement. Nakita niya, mga kapatid, ha? Huwag nating susukatin ang tagumpay at kaligayahan sa pamamagitan ng mga material na bagay. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang ari-arian. Higit na mahalaga ang kabanalan kaysa sa mga material na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang buhay na ito na kalugod-lugod sa Diyos ay ang buhay na dadalhin natin hanggang sa mga wakas ng ating mga buhay. Ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos ay tatagos siya hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya po, mga kapatid, claim it and it will be yours. Hindi yan itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya, mga kapatid, sa halip na i-claim lang natin ang ating mga kagustuhan, no? Sa halip na claim tayo ng claim, abay, turuan natin ang ating mga sarili na ipanalangin yung katulad na itinuro ni Santiago kanina, na kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o yun. Okay magplano, okay lang yan, magplano ka. Pero dapat nasa puso't isipan natin, maging sa pananalita natin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay, gagawin namin ito o yun. At tandaan din natin, sinabi ni Apostol Pablo kanina na dinaanan natin, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Hindi ang kayamanan ng mundong ito ang ating totoong yaman. Hindi yan ang treasure natin. Ang pinakamalaking pagpapala ay ang magkaroon tayo ng matibay na relasyon sa Diyos. Maging kontento tayo sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. At lumakad tayo ng may pagsunod sa Kanya.
Palaging idinidiin dito sa mga online service natin gaya ni Brother Butch nung Huwebes, pagsamba sa Diyos ang topic, 'di ba? Nandun yung pagsunod sa Diyos. Kaya mga kapatid, piliin natin ang pananampalatayang nakasalig hindi sa ating sariling kagustuhan, kundi nakasalig sa kalooban ng Diyos. Kung ano man ang ibigay niya sa atin, kaunti man o marami, tanggapin natin ito na may pagpapasalamat sapagkat alam natin na ang kanyang mga plano ay para sa ikabubuti natin. At ang ikabubuti na yun ay hindi para yumaman tayo sa mundong ito, kundi yumaman tayo pagdating ng muling pagbabalik ng Panginoon Kristo doon sa buhay na walang hanggan. Nandun ang abundance of life talaga mga kapatid, sa buhay na walang hanggan. Huwag tayong mabuhay sa maling pananampalataya na inuuna natin ang mga kayamanan ng mundong ito. Mabuhay tayo sa tamang pananampalataya na nagtitiwala tayo sa Diyos at nagpapasakop tayo sa kanyang kalooban. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat mga kapatid. Muli po tayong manalangin.